Magandang umaga po sa ating lahat. Happy Father's Day po sa lahat ng mga tatay na present ngayong umaga at sa mga present din online. Katulad ng celebration last month, may Mother's Day. Ngayon ay inineklarang Father's Day sa kalendaryo with the same purpose. To honor our fathers and siyempre last month yung mga mother. So yun ang talagang pangunahing layunin ng araw na ito, yung Father's Day kung tinatawag, para lang i-honor, i-acknowledge, kilalanin ang mahalagang papel ng mga tatay sa pamilya, ang kanilang pagpapagal, sakripisyo, at siyempre, ang kanila ding hindi matatawarang pagmamahal. Hindi natin maikakaila na ang kahalagahan ng tatay sa sambahayan ay napaka-mahalaga at kritikal kung pwedeng tawagin sa ganong paraan. Dahil bukod sa Diyos, ang papel ng tatay ay na ginagampanan ay nagdidikta din ng magiging kapalaran kung magiging ano ang isang pamilya. Ang tagumpay ng isang sambahayan ay malaki ang papel na pwedeng na ginagampanan ng isang tatay. Sa ating panahon ngayon, pabata ng pabata ang edad ng mga nagiging tatay. Naunawaan niyo po. Noong unang panahon, siya'y isang kahiyahiyang, kumbaga, sin. Pero sa ating parang panormal ng panormal yon, na pabata ng pabata. Kahit sa komunidad ng mga Kristiyano, nangyayari na sa atin yon. Na pabata ng pabata ang pumapasok sa pagpapamilya at pag-aasawa dahil sa pagiging mapusok ng kabataan. Dahil sa kapusukan. Kaya ngayong umaga, ang mensahe ding ito hindi lamang para sa mga adult, kundi para din sa mga young people na narito. Malungkot mang sabihin, ngunit ito ay mga pwede na natin sabihin ngayon sa ating panahon ng mga tila namamanang problema na ng pamilya. Sa madaling sabi, pwede natin pang sabihin na ito'y maituturi ng isang sumpa na kung hindi mapuputol, ay magpapauli-uli lamang sa bawat henerasyon. Na para bang ang pagpasok sa pag-aasawa at pagpapamilya ay isang, anong tawag doon? Isang bagay na kapag ginusto lang, kapag napagusto, ay go. Hindi. Pakisabi sa iyong katabi, lalo na kung kabataan yan, ang pag-aasawa at pagpapamilya ay isang seryosong bagay. Isang seryoso. Kung gusto nating makabuo ng isang matatag, malalim, na may kaugnayan sa Diyos na isang sambahayan, o sabihin na natin kung gusto nating makabuo ng isang Kristiyanong sambahayan, kailangan yung bubuo nun ay tunay na Kristiyano. Tunay na may malalim na kaugnayan sa Diyos. Kailangan muna nating matiyak na ang buhay na nakasuko sa Diyos. Ang kalooban ng Diyos sa isang pamilyang may takot sa Kanya at mayroong pagmamahal sa Kanya. At handang sumunod sa kalooban niya. Ngayon, malaki ang papel na ginagampanan ng mga kalalakihan. Pwede mong itaas ang kamay ng mga kalalakihang narito. Mapabakabataan man o matanda. Yan. Malaki ang papel na ginagampanan ng mga kalalakihan sa future ng family. Sa mga katatayang lalo na narito, regardless ng inyong edad, at kung ilang taon na kayong tatay, it doesn't matter. Ang mensahe ngayong umaga ay applicable sa batang tatay at sa matandang tatay. at sa mga magiging tatay in the future. Hindi ko sinasabing bukas.
Isa pang hindi maitatangging katotohanan sa ating panahon ngayon ay yung pasama ng pasama ang mundo. Sabi nila, kailangan natin tindigan ang ating pananampalataya. And much more, kailangan natin ng maraming kalalakihan at katatayan na handang tumindig sa kanilang pananampalataya sa Diyos, regardless ng kung ano na ang nangyayaring kasamaan sa ating kapaligiran. Kailangan ng isang tunay na buhay na nakasuko sa Diyos. At ito'y lalong mas mahalaga kung meron na tayong mga anak. Kung merong mga anak na nakatunghay at tinitingnan ang ating buhay, minamasdan kung papaano tayo namumuhay. Ang isa sa malaking hamon na meron tayo ngayon, lalo na sa ating bilang mga mananampalataya, ay kung paano tayo makakapag-iwan ng isang solidong pananampalataya at isang makapangyarihang patotoo na susundan, gagayahin ng mga susunod na henerasyon pagkatapos natin. Dahil sa pamilya dapat unang natututunan ng mga bata ang tamang disiplina at pagkakilala sa Diyos. Ito ay madalas kong sinasabi kapag merong child blessing, na kung meron mang unang paaralan na dapat matuto ang mga bata ay hindi sa labas, kundi sa tahanan. Kung meron mang unang disiplinang dapat matutunan ng mga bata, ay dapat sa tahanan unang natututunan. Kaya kung meron mang unang guro na dapat maging guro sa buhay ng mga bata, ay ang mga magulang. Ang problema sa ating panahon ngayon, masyadong nagiging asa ang maraming magulang. Wala akong inapatamaan. Ngayong umaga ay gusto kong magbahagi ng ilang mahalagang truth or katotohanan tungkol sa pagiging seryoso, gaano kaseryoso ang pagiging tatay sa sambahayan. Merong 3 dahilan na gusto kong ibahagi kung bakit dapat siniseryoso ng mga tatay ang pagiging tatay sa kanilang sambahayan. 3 dahilan bakit dapat natin siniseryoso ang pagiging tatay natin sa ating pamilya. But before that, let me read first yung ating verse. Please open your Bible sa Colossians chapter 3, verse 21. Colossians chapter 3, verse 21. And then, tatalon tayo ng Epeso. Sabi dito sa Tagalog, mga magulang, huwag ninyong pagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob. Pero sa lumang salin po ng Biblia, yan ay sinali ng mga tatay. Sa English, fathers, yun ang translation. Sa Epeso, tingnan naman po natin sa Epeso chapter 6 verse 4. Ito ay magkapatid na teksto. Yung lumang salin ang susundan kong version. Yung mga tatay, ang sabi doon, huwag ninyong ibuyo sa paghihimagsik laban sa inyo ang inyong mga anak. Sa halip, palakihin sila ayon sa disiplina at aral ng ating Panginoon. So meron 3 dahilan bakit dapat nating seryosohin ang ating pagiging tatay. Una, dahil ito'y isang tawag. It's a calling. Yung pagiging tatay ay isang tawag galing sa Diyos. Kung papaanong ang pagpapamilya ay isang tawag. Dahil merong mga tinatawag for celibacy. Yung mga for single. Ang pagiging ama ay isang tawag galing sa Diyos. Tinatawag pa ito ng iba na man's highest calling, yung pagiging ama. Bakit? Dahil kung aaralin po natin ang Biblia, bagaman ang approach at maraming salita o utos na mabasa natin sa Biblia at mauunawaan, ay in general ay para sa lahat. Pero merong mga specific na mga approach sa Biblia na
tumutukoy sa ilang mga personalidad at katulad ng mga katatayan. Sa ating binasang teksto, kung ang susundan natin yung mga oldest translation, ang talagang kinakausap doon ay ang mga tatay. Mga tatay. Ang utos ay talagang para sa tatay. Sabi ni Pablo sa Efeso at sa Colosas, mga ama, tila si Pablo ay naghuhumiyaw at nananawagan sa lahat ng mga katatayan hinggil sa kanilang gampanin sa kanilang sambahayan. Dito ipinapaalala ni Apostol Pablo kung ano ang dapat at hindi dapat na gawin ng isang tatay, lalo na sa kung paano niya inatrato o inadisiplina ang kanyang mga anak. Ngayon, malinaw po ba sa atin, mga tatay, kung ano ang dapat at hindi dapat nating ginagawa sa ating sambahayan? Maraming mga tatay ang hindi marunong magtatay dahil hindi rin nila natutunan sa kanilang tatay kung paano magtatay ng tama. Ngayon sa ating text ay tinuturuan tayo ng ilang mahalagang mga gabay and at the same time prinsipyo na pwede nating i-apply sa kung paano natin gagawin ang pagtatatay sa ating sambahayan. Ngayon bakit isang seryosong bagay ito? Dahil ito isang bagay na itinalaga para sa atin. Tayo tinawag para dito. Kaya hindi natin pwedeng iasa o ilipat sa mga nanay, mga tatay, ang gawaing dapat tayo ang gumaganap. May mga tatay na inaasa na ang maraming bagay sa kanilang asawang babae. Sabihin mo, mali yun. Ang mga babae naka-design to help, hindi para akuin ang lahat ng bagay. Kaya sa disenyo at plano ng Diyos, sadyang ang mga tatay ang ginawa na maging provider, protector, and at the same time, the most important character leader ng sambahayan, ng kanyang pamilya. Kaya by God's design and by nature, ginawa ng Diyos ang tatay na siyang nangunguna sa kanyang sambahayan. Baligtad sa maraming sitwasyon sa panahon natin ngayon, na parang may mga kananayan na sila na ang nagpapatakbo ng sambahayan at ang mga tatay sumusunod na lamang. Hindi po ganun ang modelo ng Biblia. Kaya nga siguro maraming lumalaking, ito isang bagay na napapansin lamang naman, maraming lumalaking mga kabataan na tila mas malapit ang kanilang puso sa nanay kaysa sa tatay. Sabi nila, ay dahil ang mga nanay ay mas comforting, mas showy, mas loving. Pero hindi rin. Kasi meron din naman ako nakikita na mas attached sila sa kanilang tatay. So ano ang inapahiwatig noon? Maaaring isa sa inapahiwatig noon, nagkukulang tayo sa papel na ating ginagampanan. Kaya bakit mas nagiging attached sila sa nanay kaysa sa tatay? Kasi mas malaking portion ng papel na ginagampanan ay nagagawa ng nanay kaysa sa tatay. Especially sa panahon. Ngayon, merong common alibi o reason ang maraming katatayan. Bakit hindi magawa at mapanahunan? Pagod sa trabaho. Pagod sa trabaho. Pero maaari ko po bang sabihin ito, in a humble, I hope hindi ito maging offensive sa sino man sa atin. Sa lahat ng naritong katatayan, na wag nating gagawing excuse ang pagiging pagod sa trabaho sa kawalan natin ng panahon sa ating pamilya, lalo na sa ating anak. Bakit? Dahil nag-iiwan tayo ng isang maling values sa ating mga anak. Ang naiiwan nating values sa kanila ay higit na mas mahalaga ang magpakapagal ka sa trabaho, pangalawa lamang ang iyong pamilya. Now, don't get me wrong, hindi ko sinasabi po na mali ang magtrabaho, magsipag at magpagal sa paghahanap buhay ang mga katatayan. Actually, isa sa inahangaan ko sa almost malaking percent ng ating katatayan sa ating iglesia ay ang pagiging masikap at masipag
sa paghahanap buhay. Isa sa kahanga-hanga sa ating mga kalalakihan sa iglesia ay walang mga tatay na tamad. Mga masisipag ang ating mga tatay. Pero, baka kailangan nating isaayos ang ating panahon at schedule. Isa lamang yun sa tungkulin natin sa ating pamilya, ang mag-provide. Pero one thing na nakakalimutan nating gawin ay ang mag-leader sa ating sambahayan. Ano ang sabi ni Pablo? Mga tatay. Mga tatay. Hindi niya sinabing mga nanay. Nawawalan tayo ng makabuluhang panahon para magampanan ang iba nating gampanin sa ating pamilya. Dahil sa labis nating kabisihan sa maraming bagay. Na ano ang gusto ko pong sabihin ngayong umaga? Ang gusto ko pong sabihin ngayon at isuggest ay mag-ayos tayo ng ating schedule. Hindi ko sinasabing magtamad na tayo, mali din naman yon. But what I'm trying to say ay mag-ayos tayo ng ating schedule. Ito po ang isa sa mahalagang truth. Hindi ibig sabihin na naibibigay natin ang kanilang material at pinansyal na pangangailangan, nagagampanan na natin ang ating pagiging tatay sa pamilya. It doesn't mean na you're able to provide financially at materially sa iyong family, nagagampanan mo na ang pagiging tatay. No. You are just doing one of your responsibility. But it doesn't mean na inagampanan mo na ang role ng pagiging tatay sa kabuuan. Ginagawa mo lamang yung isa sa responsibilidad mo. Kung hindi natin magagawa ang ibang papel natin sa sambahayan bilang tatay, lalo na sa ating mga anak, lalaki ang ating mga anak na merong kulang sa kanilang buhay. Susundan niyo po ba ako? Kung hindi natin magagawa nagagawa ang ibang papel na dapat nating ginagampanan sa buhay ng ating pamilya, lalo na ng ating mga anak, lalaki ang ating mga anak na may kulang sa kanilang buhay. Kasi yung dapat nating ginagawa at inabigay ay hindi natin nagagawang i-produce sa kanila. Kaya maraming mga kabataan ng ilan ay lumalaking materialistic. Bakit sila lumalaking materialistic? Ay dahil bigay mo ng bigay ba naman ang gusto? Inabigay mo ang material ng mga pangailangan, walang spiritual na pangailangan. Yan ang naging pagkukulang ni Eli, ang ating mensahe last year, kung naaalala nyo. Hindi niya nagawang tatayan ng kanyang mga anak, kaya lumaki ang kanyang mga anak ng mga lapastangan at bastos. Hindi niya nagawang tatayan ng tama ang kanyang mga anak. Sa umpisa pa lamang. Minsan, inaasisi natin sa iba ang nangyayari sa ating pamilya at mga anak. Sa impluwensya ng mundo at impluwensya ng barkada. Kaya sinasabi natin, kaya naging ganyan dahil sa impluwensya ng mga kabarkada. Sa isang banday, totoo yun. Pero maaring sa isang banday, hindi lamang iyon. Dahil bakit ba sila laging bakit ba mas malaking panahon nila ay naroon sa labas at sa barkada? Dahil hindi natin sila inapanahonan. Kaya inagamit nila ang kanilang ibang ekstrang panahon sa labas at sa barkada nila. Pero kung kukunin natin ang mga ekstrang panahon na yon para sa kanila, sa tingin ko, magagamot natin ang ilang mga sakit ng lipunan ngayon pagdating sa kabataan. Kaya wag nating isisi sa iba. Ang sabi ng Deuteronomy chapter 6 verse 7 to 9, at ito ay approach din para sa mga tatay. Ituro ninyo ito sa inyong mga anak sa loob at labas ng inyong tahanan, sa oras ng paggawa, pamamahinga man, sa lahat ng lugar at sa lahat ng panahon. Ipulupot ninyo
ito sa inyong mga kamay bilang tanda at itali sa inyong noo, isulat sa hamba ng inyong mga pinto at mga tarangkahan. Ano ang ipinapahiwatig ng talatang ito? Ang talata ay nagsasabi sa atin na use our time wisely, mga tatay, and even mga kananayan. Use your time wisely. Sa paanong paraan? Gamitin natin ang mga panahong pwede nating magamit para makapagturo daw ng salita ng Diyos sa ating mga anak. Ang sabi ng talata, namamahinga ka man or kahit ikaw ay mayroong ginagawa. Kaya kung titinan natin ang talatang ito, there's no excuse para sabihin wala akong panahon. Dahil ang advice ng Biblia, whether may ginagawa ka or whether ikay namamahinga during that time, use that opportunity if you can para magturo at magbahagi ng mahalagang katotohanan sa iyong mga anak. Kaya walang excuse. Sa Biblia, kapag ka sinabing tatay, ang inaasahan ay tayo ang tatayo para akayin ang ating sambahayan, turuan, bantayan, at ibahagi sa kanila ang mga plano at kalooban ng Diyos. Ngayon, dahil po ang ating pagiging tatay ay nakaayon sa plano at disenyo ng Diyos sa pamilya, merong isang mahalagang requirement sa kailangang i-maintain ang bawat isa sa atin. At yun yung ating kaugnayan sa Diyos. The best way to learn kung paano magtatatay ay mag-aral at matuto mula sa Biblia at magkaroon ng malapit na kaugnayan sa Diyos. Kaya sa mga binata na narito, kapag ka ina-consider mo na ang pag-aasawa, nangangahulugan ito na tinatanggap mo na rin ang tawag ng Diyos para maging tatay ng isang pamilya. Hindi sapat na may pera ka lang. Hindi sapat na may trabaho ka lang para buhayin ng sambahayan. Kailangang itanong mo din sa iyong sarili, ready na ba ako spiritually para i-lead ang aking pamilyang bubuuin? Ang ating tagumpay sa pagtatatay ay wala sa ating sariling lakas at alam, kundi nasa klase ng kaugnayang mayroon tayo sa Diyos. Maaakay lamang natin ng tama ang ating pamilya kung tayo ay lumalakad ng tama sa ating kaugnayan sa Diyos. Sabi ng Genesis chapter 18 verse 17 to 19, ito ay pangungusap ni Yahweh kay Abraham. Hindi ko dapat ilihim kay Abraham ang aking gagawin, yamang pinili ko siyang maging ama ng isang makapangyarihang bansa. Lahat ng lahi sa daigdig ay pagpapalain ko sa pamamagitan niya. Pinili ko siya upang ipasunod niya sa kanyang lahi ang aking mga utos at sa pamamagitan ng paggawa ng matuwid at pagpapairal ng katarungan. Sa gayoy, matutupad ko ang aking pangako sa Kanya. Napansin niyo po ba yung mga salitang pinili? Pinili ko siyang maging ama. Pinili ko siya upang ipasunod niya sa Kanyang lahi. Ibig sabihin ay sa pamamagitan niya ay akayin ng mga henerasyon na maging matuwid at sumusunod sa Diyos. Kaya merong isang mahalagang role ang mga tatay, not only sa mga bagay na material, kundi spiritual. Yun talaga ang pinakamalaking assignment and role na meron ang mga kalalakihan, katatayan. Ang maging isang spiritual leader sa inyong sambahayan. Pinili ko siyang maging ama. Kaya katulad ni Abraham, tayong mga tatay, pinili din ng Diyos
para pangunahan ang ating sambahayan sa pananampalataya at sa pagsunod sa Diyos. Payagan niyo akong sabihin ito, walking in righteousness is crucial pagdating sa ating pagtatatay. Hindi mo pwedeng akayin ang mga tao sa isang daang hindi naman yun ang iyong nilalakaran. So bakit ang pagiging tatay isang seryosong bagay? At bakit dapat natin itong siniseryoso? Dahil ito'y tawag ng Diyos para sa atin. Gawaing ibinigay sa atin ng Diyos at hindi sa mga kananayan. Hindi ko alam kung yun ay dumadating na isang napaka mahalagang info sa ating ngayong umaga, lalo sa mga tatay. Na by God's design, ang mga nanay ay nakadesenyo to help, to assist ang mga tatay. Pero ang mga tatay talaga ang dapat nasa front. They are the one to lead, to instruct, and to show kung anong dapat. So, tanungin mo nga ang iyong tatay, kamusta? Pangalawa, bakit dapat nating siniseryoso ang ating pagiging tatay sa ating pamilya? Dahil ito isang utos. At yan ay litaw na litaw sa binasa nating talata. Mga ama, huwag ninyong kagagalitan ng labis ang inyong mga anak. At baka manghina ang kanilang loob. Kaya obvious naman sa ating talata na ito isang utos para sa mga tatay. Ito hindi isang pakiusap. Tayo inuutusan na ayusin ang pagtatatay natin sa ating mga anak. Ang isa sa nakakahanga kay Pablo, hindi naman siya naging tatay physically. Kasi hindi siya nag-asawa. Ina-advise nga yung mga kabataan na kung maaari sundan yung aking kwan, huwag na kayo mag-asawa. Pero kung hindi makapagpigil, sabi naman niya, pahabol niya, ay mag-asawa kayo. Pero ang kahanga-hanga kay Pablo, alam niya kung paano payuhan ang mga tatay. Dahil wala man siyang anak sa laman, madami siyang anak sa espiritual. Yung salitang huwag, ang sabi doon, huwag ninyong kagagalitan. Sa English, do not provoke your children to anger. Sa Epeso. Yung salitang huwag ay nagpapahiwatig na mayroong dapat na pag-ingatan ang mga tatay pagdating sa kanilang pakikitungo at pagtrato sa mga anak. At sa pagdidisiplina. Sa talatang ito, ang utos ay tungkol sa pag-iingat kapag kinagagalitan doon natin ang mga bata ng labis. Kasi baka labis na. Baka naman sobra na. Lampas na sa dapat ginagawa. Kaysa sa halip na matuto, maituwid, ay naisututulak natin sila para maghimagsik at maging laban. Yan ay isang realidad sa ating panahon ngayon. May mga batang naghihimagsik at lumalaban, hindi dahil ginusto nila, kundi dahil sa kung paano sila tinrato sa pamilya. Kaya sa isang banda, hindi rin natin lubos na masisisi ang ilang mga kabataan kung bakit sila naging gano'n. Dahil ang totoo, hindi sila natatayan ng ayos. Ngayon, ano ang layunin ng utos na ito? Ang layunin ng utos na ito ay tulungan ng mga tatay na magkaroon ng tama at balanseng paggamit ng otoridad bilang tatay. Kasi sa nauna-unang talata dyan sa Epeso, ang utos ay unang kinausap ay mga anak. O mga anak, igalang ninyo at sundin ang inyong mga magulang. Basahin nyo sa Epeso. Verse 1 to 3. Kaya ang mga magulang, especially ang mga tatay, merong some kind of authority and power sa kanyang sambahayan. Pero pinapaalalahanan ni Pablo ang mga katayan na baka kayo napapasobra. Baka napapasobra. Hindi porke tatay ay meron na tayong buong laya at kapangyarihan,
na gawin ang lahat ng ating gusto kahit ito ay lampas na. Kaya ang mga utos ay ito nagsisilbing gabay sa ating mga tatay para maakay ang ating sambahayan ayon sa nais at plano ng Diyos para po sa ating pamilya. Sa madaling sabi, ang mga tatay, siyempre kasama po ang partnership ng mga nanay, ay katuwang ng Diyos para isakatuparan ang kanyang plano at layunin sa ating sambahayan. Yun talaga ang dapat na ina-goal at agenda ng mga katatayan at ng asawang babae. Papaano ba natin matitiyak na mangyayari sa ating pamilya ang plano at layunin ng Diyos sa ating buhay? Sabi sa English, raise them up, Efesos 6 verse 4, raise them up in the discipline and instruction of the Lord. Palakihin sila sa saway at aral ng Panginoon. So saan natin sila dadalhin? At ano ang pamamaraan para natin sila akayin sa paglaki, sa paglago? Ang aral ng Diyos. Sabi pa ng Biblia sa Kawikaan chapter 22 verse 6, ituro sa kanilang daang dapat nilang lakaran upang sa kanilang paglaki din niya ito malilimutan. Kaya merong nasa isip ang Diyos na dapat maging mukha ng pamilya. Dapat ang sambahayan ay maging ganito. Merong image na ina-project ang mga talatang ito sa kung ano ang dapat na inakalabasan ng isang sambahayan. Dapat ang isang sambahayan ay lumalago sa aral, turo ng Diyos. At dapat ang isang sambahayan ay lumalakad sa katuwiran at kabanalan ng Diyos. At ang mga tatay ang inatasang pangunahan para gawin ito. Para mangyari yung nasa isip ng Diyos, ang mga tatay inutusan na ito ang gusto kong mangyari. Ito ang mukha na gusto kong maiproject sa inyong sambahayan. Ituro ang daan. Ang utos ay ituro ang daan. Instruct them. Show them. Ngayon, para maituro mo ang daan, dapat alam mo yung daan. At dapat nauna ka ng nakadaan. Ngayon, paano natin ituturo ang daan kung tayo naman ay nasa maling daan? Sa madaling sabi, paano mo aakayin ng iyong anak at pamilya sa katuwiran at kabanalan ng Diyos kung ikaw mismo hindi naman namumuhay sa pagsunod sa kalooban ng Diyos? Sa katuwiran ng Diyos, paano mo sila aakayin? Sa mga tatay po na katulad kong narito, ito ang katotohanan na dapat maging malinaw sa atin. Ang pagiging tatay humihingi ng pagiging laan na maging masunurin sa Diyos. Tayo personally, bilang tatay, humihingi ito ng pagiging totoo natin sa pagsunod sa Diyos. Now, just to encourage us, kung tayo man ay nabigo sa una, hindi na bale. Sabi ni Edmond Chan, kaysa manatili tayong walang gagawin at manatiling bagsak kasi siguradong game over na yon, magsimula kang muli. Starting over. May panahon ka pa para bumawi sa iyong pamilya. Sa iyong mga anak. Kahit malaki na yan, kahit mga binata at mga dalaga na yan, magsimula kang muli. Dahil ang mahalaga, mayroon ka pang panahon para makakontribute sa buhay nila. Hindi po ba? Hindi na bahali kung maraming taon na ang lumipas at nasayang na hindi natin nagawa ng tama ang ating pagtatatay. Ngayong meron pang panahon na inaalaw ang Diyos sa atin, gamitin natin yung panahong meron pa para makapag-contribute pa sa buhay ng ating mga anak bilang tatay nila. Bilang tatay. Pakisabi po sa iyong tatay na katabi, hindi pa huli ang lahat. Bumawi ka.
Hindi pa huli lahat para bumawi. Lalo na sa mga anak ay mga binata at mga dalaga na. Ang sabi natin, ang hirap ng sawayin, ang hirap ng baguhin. Kasi may, kumbaga sabi ng matatanda, may sungay na. Hindi rin totoo talaga yung mga kapatid. Alibay lang natin yun para i-excuse ang ating sarili. Na hindi na natin, na wala na tayong pwedeng gawin. Hindi. Meron pa tayong magagawa. Hanggat nananatili tayong tatay nila at nariyan sila, buhay pa sila at buhay ka pa, at meron ka pang lakas, you can still do something for them. Kahit sa una hindi nila ma-appreciate yun at makikita, it doesn't matter. For as long as by this time, ginagawa mo ang dapat mong ginagawa. According to God's plan and design sa iyo bilang tatay. So bumawi ka. And do it now. Don't do it later. Do it now. Hindi yung saka na. Gawin na natin ngayon. Mapapansin po natin na marami sa inaasahan ng Diyos sa mga tatay ay sinasabi niya sa anyong pautos. Actually, marami namang talaga nasa paanyong pautos. Pero bakit nasa ganoong paraan? Para sa akin, ito'y nagpapahiwating na ito'y isang bagay na napakahalaga. Na hindi pwedeng baliwalain. Ano sabi sa mga tatay, huwag. Ninyong hahayaang panghinaan ng loob ang iyong mga anak. Na para bang sinasabi ni Pablo na, mga tatay, huwag niyong hayaang tuluyang malamig ang inyong mga anak sa pananampalataya. Huwag niyo lamang panoorin kung aking paraphrase. Ang pagiging tatay ay isang seryosong gawain na hindi dapat baliwalain. At gusto kong sabihin ang ganitong pangungusap, na ang pagiging tatay ay hindi isang title o katawagan lamang. Regardless ng kung anong tawag, daddy, papa, papsi, itay, ama, whatever kung ano man ang tawag natin, Yung iba pa, ang tawag ay ma'am, pap, parang candy lamang, Pero regardless ng tawag, ang pagiging tatay ay hindi isang title o katawagan. Ito'y isang gawain. Ang pagiging tatay ay isang gawain na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos para mapangyari ang kanyang kalooban at plano sa ating sambahayan. Ito'y isang gawain. Kaya kung ganun ito titingnan ng mga kabataan, ang pagpasok sa pansambahayan, pagpapamilya ang pagiging tatay ay isang gawain. Hindi lamang ito isang tawag na kapag ka nag-asawa ka at nagkaanak ka na, automatically tatawagin ka ng tatay. Ito ay isang gawain na ibinigay ito pinagkatiwala ng Diyos at meron tayong assignment na kailangang isakatuparan bilang mga tatay. Gusto ko rin sabihin na ito hindi isang option na pwede mong tanggihan. Dahil sa oras na ikaw'y naging tatay, inaasahan kang maging tatay. Ang utos ay direktang ibinigay sa mga tatay. Kung gayon, pwede nating ipakahulugan ito mga kapatid. Nang hindi pagsunod sa ating tungkulin bilang tatay, ayon sa idinisenyo ng Diyos, ay maituturing na pagsuway sa Diyos. Kasalanan sa Diyos. May nakikita po ba natin kung gaano kaseryoso at kabigat ang pagiging tatay? Na kung hindi natin sinusunod ang mga utos ng Diyos sa atin bilang tatay, para na rin nating inaabandona ang plano ng Diyos para sa ating sambahayan. Kapag ka hindi mo inaseryoso ang pagiging tatay mo, hindi mo inalidiran ang pamilya mo, hindi mo inapastoran ang iyong sambahayan bilang tatay. At wala kang ginagawa kahit papaano man lamang para i-secure ang buhay espiritual para na din nating inabandona ang plano ng Diyos sa ating pamilya. Na para bang binaliwala natin ang nasa isip ng Diyos, plano ng Diyos para sa ating pamilya. Huwag nating hintayin na huli na ang lahat bago tayo sumunod.
At pangatlo, bakit natin dapat siniseryoso ang pagiging tatay sa ating pamilya? Una, dahil ito isang tawag. Pangalawa, dahil ito isang utos para sa atin. At pangatlo, dahil ito isang pananagutan. Accountability. Ang sabi ng ating verse, huwag ninyong kagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka manghina ang kanilang loob. Sa Colosas. Sa Efeso naman, raise them up in the discipline and instruction of the Lord. Don't provoke them in anger. Kaya dito sa mga talatang ito, makikita natin yung layunin ng utos. What is the purpose kung bakit inuutusan at inakuha ang atensyon ng mga tatay? Dahil sa bagay na ito. Nilinaw ng Biblia at ng utos na ito kung ano ang inaasahan sa mga tatay. Merong expectation ang Diyos sa mga katatayan. Ang tatay ang accountable sa kung magiging ano ang mga anak in the future. Raise them up in the discipline. Palakihin nyo sila. Nasusundan niyo po ba ako? Raise them up in the discipline and instruction of the Lord. Tayo ang accountable, mga tatay. Para magturo. Sa atin ipinagkatiwala yun. Gawain na yun. Para turuan at tiyakin na lalaki ang ating mga anak sa aral at sa aral ng Diyos, sa disiplina ng Diyos. Ang mga tatay din ang accountable to secure hindi lamang ang material na pangangailangan ng mga anak, kundi ang kanilang spiritual na pangangailangan. Ngayon, dito tayo nagkakaproblema. Kasi pagdating sa security, financially, materially, palagay ko wala akong maipipinta sa sino man sa atin. Malaki talagang ating pagsisikap doon. Pero kulang tayo sa pagsisecure ng spiritual na kalagayan ng ating sambahayan. Kulang na kulang tayo. Kung hindi natin siseryosohin at gagawin ang mga dapat gawin, parang tayo na rin ang nagbubukas ng mga pinto sa ating mga anak at sambahayan para sila umiwas, lumayo, or worse, lumabas ng pananampalataya. Kung mayroon mang isang malaking kabiguan na pwedeng maituring bilang isang tatay, ay yung kung nabigo tayong akahin ang ating mga anak na sila'y magsisi, manumbalik sa Diyos, at sumampalataya kay Jesus bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. I hope na hindi ako magiging parang matapang naman, o offensive sa sino man sa atin. Pero gusto ko pong sabihin ito sa ganitong approach. Just like what I said earlier, na kung ano man ang kasalukuyang sitwasyon ng ating mga anak, huwag nating ilalabas ang ating sarili. Huwag nating sasabing wala akong kinalaman dyan. Ginawa ko na ang dapat kong ginawa. Sa halip, ang gusto ko pong sabihin ay, mag-evaluate tayo. Ano pa ang kulang? Ano pa ang pwedeng kong gawin? Ano pa ang mga bagay na maaaring hindi ko nagawa? Saan ako nagkukulang? Saan ako nagkukulang? O ano ang mga bahagi ng buhay at pagkatao ko na kailangan kong i-improve, ayusin, para masigit na maging effective at productive ako sa pagtatatay ko sa aking sambahayan. Ang iwasan po nating mga tatay ay yung tayo pa ang maging dahilan para maging patapon ng buhay ng ating mga anak. Sa halip na mahikayat natin sila, ay lalo natin silang naitutulak papalayo sa Diyos dahil sa mga maling diskarte at desisyon na meron tayo. Kaya ang mahalaga ang paalala ni Pablo na huwag niyong kagagalitan ng labis ang inyong mga anak, baka manghina ang kanilang loob. Ang inaingatan ni Pablo yung baka manghina ang kanilang loob. Hindi tayo inapagbawalan ni Pablo na magdisiplina. Hindi tayo inapagbawalan ni Pablo na mamalo.
Ang inasabi lamang ni Pablo ay, mag-ingat tayo, baka napapasobra na. Kasi ang ayaw ni Pablo ay baka mag-cause yun para manghina ang loob ng mga anak. Ang utos ay nagsasabing iwasan nating umabot sa puntong panghinaan ng loob ang ating sambahayan sa ating mga ginagawa. Ngayon, kung titinan po natin yung talatang yon in a opposite way, kasi nasa parang negatibong approach, yung huwag ninyong kagagalitan, baka manghina ang kanilang loob. Kapag titinan natin yun sa positive approach, ang sinasabi sa atin bilang mga tatay ay, dapat tayong maging isang encouragement sa ating mga anak. As father, we should be an inspiration and encouragement sa ating sambahayan. We should inspire them. We should encourage them. As father, inspire your children to love and obey the Lord. Ang tanong, nakaka-encourage ba, nakaka-inspire ba ang klase ng buhay na meron tayo bilang mga tatay sa ating mga anak? Si Pastor John Piper, isa sa mahusay na tagapagturo, ay nagbigay ng 3 paliwanag tungkol sa kabaliktaran ng discouragement. Yung opposite meaning ng discouragement. Kasi kapag kinuha mo yung opposite nun, discouragement, encouragement. Nagbigay siya ng 3. Yung una, opposite of being discouraged is being hopeful. Pangalawa, being happy. Pangatlo, being confident and courageous. Kaya yung una, yung opposite daw ng being discouraged ay yung being hopeful. Ito ay tumutukoy sa pag-asang mayroon tayo sa Diyos. Ipapakita at imomodelo natin sa ating mga anak na sa Diyos dapat tayo umaasa. Ang Diyos ang dapat nating pag-asa at hindi ang pera, hindi ang ating galing, hindi ang ating talento, and even hindi ang ating tagumpay. Kailangang maakay daw natin ang ating mga anak sa ganoong pag-asa para kahit makaranas man sila ng kabiguan, kahit makaranas sila na sila i-break ng kanilang girlfriend, boyfriend, hindi yung tipong parang pinaksakan na sila ng mundo. Puno pa rin sila ng pag-asa dahil merong Diyos na nasa buhay nila. Kaya akayin daw natin sila sa ganoon. Akayin natin silang sa Diyos umasa at hindi sa anumang bagay. At yung pangalawang opposite ng being discouraged ay yung being happy. Ito yung nangangahulugan na turuan natin ang ating mga anak na hanapin ang kaligayahan sa Diyos. Psalms 37 verse 4. Sa Diyos mo hanapin ang iyong kaligayahan. Turuan natin ang ating mga anak na sa Diyos hanapin yun. Kasi maraming mga kabataan ang hinahanap ang kaligayahan sa labas, sa kasintahan. Inip ng magkaroon ng girlfriend, boyfriend. Kasi sa pakiramdam niya, sa isip niya, magiging masaya siya pag nagkaroon siya ng girlfriend o boyfriend. Mga kabataan, hindi yun totoo. Maaaring may kilig, bilang kabataan. Pero, ang tunay na kaligayahan na hindi ganun kababaw. Ang tunay na kaligayahan pwede nating maranasan sa Diyos. Kaya sa ating mga tatay, sa ating mga magulang, major assignment yun. Na ipakita natin sa kanila na sa Diyos, nasa Diyos ang tunay na kaligayahan. Na mapupuno tayo ng kagalakan sa ating puso, regardless ng kung ano man ang sitwasyon na pwedeng maranasan. At yung pangatlo, opposite ng being discouraged ay being confident and courageous. Ito'y nangangahulugan naman na akayin natin silang lumakad sa pagsunod sa Diyos.
na mayroong buong loob na pagsunod sa Diyos at hindi natatakot dahil naniniwala silang kaya silang ingatan at samahan ng Diyos sa kanilang pagsunod. Ngayon, to summarize this, ito'y nangangahulugan na ang pinakamalaking assignment nating mga tatay sa ating mga anak ay maging role model and inspiration. Hindi po ba? Be a role model and inspiration sa ating mga anak, especially in the area ng spiritual. Dahil pagdating ng araw, hindi naman yung kanilang natapos o narating ang hahanapin sa langit. O anong natapos mo? Cum laude po. Aba, madaming award. Hindi naman yun nahala. Hindi naman ipapahalungkat ng Diyos yun sa kung saan man natin na itabi. Ang hahanapin doon ay your faith. Yung pananampalataya mo. Pagdating ng araw, yun ang hahanapin sa atin. Anong klase ng buhay ang ipinamuhay mo? Hindi hahanapin sa atin anong award ang nakamit mo. Anong mga accomplishment mo. Ano ang mga bagay na meron ka. Hindi naman yun ang hahanapin sa atin. Ang a-evaluate sa atin ay anong klase ng buhay ang ipinamuhay mo. What kind of life ang meron ka. Kaya regardless ng kung ano man ang antas ng ating pamumuhay, mahirap man o mayaman, simple ka man o sikat na tao, marami ka man o kaunti ang iyong ari-arian, hindi ito mahalaga. Dahil pagdating sa huli, ang mahalaga lamang na matitira ay ang ating pananampalataya kay Jesus. Kaya paano natin isisecure yun mga tatay? Ano na, at the end of our life, yun lamang ang tunay na mahalaga. Mananatili at hindi mawawala. Everything else ay mawawala. Ang tanong, nakikita ba nila sa ating buhay si Jesus? Nakikita ba ng mga anak natin si Jesus sa ating buhay? Isa sa kahangahangang ama sa Biblia ay si Abraham. Ibinigay sa kanya ang titulo na ama ng pananampalataya, Father of Faith. Dahil sa kanyang ipinamalas na pagsunod sa Diyos. Isipin mo, sa kanyang katandaan, binigyan siya ng anak ng Diyos. Pero sa puntong binata na, may isip na yung kanyang anak, tinawag niya si Abraham at inutusang, dalhin mo yung iyong anak at ihandog mo sa akin. Pero walang pasubali na si Abraham ay sumunod. Dahil sa laki ng kanyang pag-asa at pananampalataya sa Diyos. Ganon niya pinagtitiwalaan ng Diyos. Na kahit i-give up niya ang pinakamalaking treasure na meron siya, at that time, he is willing to give up. Dahil nagtitiwala siya sa salita ng Diyos. Hindi ko alam kung paano natin mararating yung ganong antas ng pag-asa at pananampalataya sa Diyos. Dahil ikaw at ang Diyos lamang naman ang nagkakaalaman ng maraming bagay. Tungkol sa sarili mo. Pero one thing na pwede nating makuha doon, nasaksihan ni Isaac, anak ni Abraham, ang pananampalatayang yun ng kanyang ama. Kaya si Isaac ay lumaki ring ganoon, na merong malaking pananampalataya sa Diyos. Kaya kabilang siya sa isa sa mga patriarch. Abraham, Isaac, Jacob. Patriarch of faith. Sana yung maging ganun tayo. Pwede ba tapikin yung katabi mong tatay? Maging ganun tayo. Ipurso natin yon na maging ganun tatay tayo. Father of faith. Father of obedience. At hayaan nating nakikita ng ating mga anak yon. Ito ang gusto kong sabihin na sadyain natin mga kapatid. Intentionally, ipakita natin yung kung paano tayo nasunod sa Diyos. At nanampalataya sa Diyos.
Kailangan inapakita natin intentionally. Na anak, ganito yan. Ito ang ibig sabihin ng manalig at sumunod sa Diyos. Naipakita ba ni Abraham yun? Naipakita niya. Kaya sa ating mga tatay, higit sa pagsisikap na ibigay natin ang mga pangailangang material at pinansyal ng ating mga anak, higit nating pagsikapan na makapagbigay at makapag-iwan ng isang buhay at makapangyarihang patutuo po sa ating pamilya. Yun ang pamanang hindi maluluma. Yun ang pamanang hindi mawawala. Yung isang buhay at makapangyarihang patutuo na babalik at babalik-balikan ng mga susunod na henerasyon. Sabi ng unang Juan 1:12, ang lahat ng nanalig kay Jesus ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Madalas sa pangungusap ni Jesus, ina-approach niya ang Diyos bilang Ama. Pansin niyo po sa Bagong Tipan, sa Matthew, Mark, Luke, John. Madalas na kapag inakausap ni Jesus ang Diyos, ang approach niya ay bilang Ama. Ang aking Ama na nasa langit. Inapahiwatig lamang doon yung klase ng relationship na meron ang mag-amang ito. The relationship between Father and Son, Son and the Father. Na para bang sinasabi ni Jesus, gusto kong maging ganito kayo. Mga tatay, gusto kong maging ganito kayo sa inyong mga anak. Nais ko pong magtapos sa dalawang bahagi. Ang una ay ilang mga dagdag na panghuling salita para sa mga tatay. At pangalawa, panawagan sa iglesia. Sa unang bahagi, gusto kong sabihin po ang ganito. Mabigat at malaki, mahirap ang nakaatang sa balikat ng mga tatay. Nating mga tatay. Dahil nakasalalay dito ang magiging bukas ng ating sambahayan. Ako ay tatay na din at bagaman maliliit pa ang aking mga anak at mga babae, hindi ko pwede palang gawing excuse na dahil sila yung mga babae, wala na akong gagawin sa kanila. Sa lahat ng katatayan na narito, gusto kong sabihin ng ganito, kapit lang. Huwag bibitaw. Kahit mahirap, may Diyos tayo na pwede nating tawagan at hingan ng tulong. Hindi naman kailangang suluhin natin ang mga bagay. Kapag ka nahihirapan ka, tumawag ka sa Diyos. Kapag hindi mo alam, tumawag ka sa Diyos at magtanong, Panginoon, paano ba ito? Hindi rin natin kailangang ipilit ang isang bagay na hindi natin kaya on our own. Sa Diyos tayo umasa at magtiwala. Dahil higit ang magagawa niya kaysa sa ating magagawa lamang mag-isa. Kaya hayaan natin ang Diyos na gamitin ang ating buhay. Ang gusto ko pong sabihin talaga ay, i-work out natin ang ating kaugnayan sa Diyos. At magiging madali na lamang na i-work out natin ang ating responsibility sa ating sambahayan. Pangalawang bahagi ay panawagan ko sa iglesia. Ngayong umaga ipinakita ko po sa inyo na hindi madali ang inaasahan sa mga tatay. At sa palagay ko, kung ang pagbabatayan ay ang biblical pattern, doble ang inaasahan ng Diyos sa mga tatay kaysa sa mga nanay. Pero tayo bilang isang iglesia, mayroon po ba tayong pwedeng magawa para matulungan ang ating mga katatayan na magawa ang kanilang papel sa sambahayan? Meron. Pwede natin silang ipanalangin. Pangalawa,
ang ating pagpapakita ng suporta. Pangatlo, pagpapakita natin ng respeto at pagkilala sa kanilang otoridad. At pang-apat, pagbibigay ng appreciation sa kanilang mga pagpapagal. Hindi tayo sanay ng ganon, na ina-appreciate. Meron ako isang nabasang article na bakit daw mas parang bonggejus ang celebration pag Mother's Day kumpara sa Father's Day. Maraming mga, na parang bang nagpapahiwatig yung article na yon, na parang hindi masyadong pansinin ang mga tatay. Ang mga nanay, masyadong malaki ang inabigay na pansin. Siguro may hinanakit yung gumawa ng article na yon. Pero, in some point, nagpapahiwatig din yun na ang mga tatay ay, it doesn't mean na hindi sila ganoon, anong tawag doon, ay hindi na natin sila dapat bigyan ng ganoong atensyon. Bigyan din natin sila ng ganoong acknowledgement. Bigyan din natin sila ng ganoong klase ng appreciation at pagkilala. Nakakapagpalakas ng kanilang loob yon. Nakakapag-encourage sa kanila yon, lalo na kapag dinadalaw sila ng kapaguran at kapanghinaan. Sa mga nanay na narito, as partner of your husband, be a comforter and be an encouragement to your husband. Huwag naman yung tipong dahil nakikita mong hindi niya nagagampanan dapat niyang ginagampanan, ay lalo na nating ida-down. Sa halip, ipag-pray natin. At huwag din naman yung masyadong parang inatulak ng persahan. To the point na parang magawa lamang yung dapat niyang magawa. Sa halip, dalhin natin sila sa Diyos. At gawin natin isang positibong approach ng pagre-remind sa kanila na, mahal, paano kaya natin gagawin ang ganito yan? Hindi yung para namang inuutusan na natin sa mga bagay na dapat nilang gawin. Ay dapat man di ganyan-ganyan? Ikaw man di dapat na nag-isip? Naunawaan niyo po ako. Lalong nakaka-discourage yun sa atin. Ako bilang isang tatay at bilang isang lalaki, majority ng mga lalaki ganon. Sa halip na maboost sila, lalo silang nadi-discourage. Makaka-relate ba kayo mga kalalakihan? What I'm trying to say is this, mga kapatid. Isa sa ina-project ng mundo tungkol sa lalaki ay strong. Naunawaan niyo po ako. When you say men, one of the image na ina-project noon ay you are strong. Lalo pat merong talatang nagsasabi ng ganito sa unang Pedro chapter 3 verse 7. At ito'y biblical. Na sadyang isa sa ina-project na image ng lalaki ay strong. Sabi ng unang Pedro chapter 3 verse 7, kayo namang mga lalaki, pakitunguhan ninyong mabuti ang inyong asawa, sapagkat sila'y mahina. Kaya biblical yon. At tulad ninyo'y may karapatan din sa buhay na walang hanggan, kaloob ng Diyos, kaloob sa inyo ng Diyos. Sa gayon, walang magiging sagabal sa inyong pananalangin. Kaya biblical yung projection na yun na when you say men, may ina-project na image na strong. At ang mga women ay by design ay mas weaker. Mas weaker. Lalo pa nga sa mga panahon at pagkakataon na naharap sa iba't ibang mga sitwasyon ng pamilya, talagang inaasahan yung strong ang a-arise. At ang mga lalaki yon. Kaya sa mga kalalakihang narito, yun ay isang bagay na hindi naman natin pwedeng i-neglect, mga tatay. Na by nature, by God's design, talagang ang mga lalaki idinisenyo ng Diyos na maging strong. Bakit? Kasi nga nasa atin yung assignment to lead, protect our family. Paano mo naman protect ang iyong pamilya kung ikaw ay parang lantang gulay?
Pero gusto ko rin pong sabihin sa iglesia ang ganito, that it doesn't mean na merong ganong projection, hindi na inadalaw ng kapanghinaan ang mga kalalakihan. Kasi tao din yun. Majority ng kalalakihan, by survey, ay hindi madetalye sa pagkukwento ng maraming bagay. Majority ng mga kalalakihan by survey, straight to the point, mga gustong bagay na sabihin. Opposite naman ng mga babae yun. Gusto nila detalyado ang maraming bagay kaya inapag-usapan. At meron ding mga kalalakihan na pinipiling tatahimik na lamang at sinasarili ang mga bagay. Because in their mind, I would rather choose to keep quiet and keep it myself dahil sa projection nga ng pagiging strong. Ayaw kong makita nila akong mahina. Pero mga tatay, pwede pong sabihin ito na hindi naman masamang magpakatotoo. Kung talagang nahihirapan, huwag din naman nating ipilit ang isang bagay na to the point na magpapabagsak sa atin. Hindi naman masamang umiyak sa harapan ng Diyos. Hindi naman nagpapababaw yun ang ating pagiging lalaki kapag tayo umiiyak sa Diyos. Nagpapakita pa ngayon ng pagiging mas lalong lalaki natin. And lastly, isa sa familiar projection ng tatay ay yung pagiging haligi ng tahanan. Alam natin kung gaano kahalaga ang haligi sa bahay. Ano po? Yung haligi ang sumasalo, nag-aalalay ng ibang parte ng bahay. Kaya kapag mahuna yung haliging yan, ay babagsak na ang ibang bahagi ng bahay. Bibigayan. Kaya pagtibay ng haligi, pagtibay din ng bahay na yon. Ngunit meron pang isang bagay na mahalaga na hindi pwedeng i-neglect. Yung haligi, mahalagang nakatayo yun sa matibay na pundasyon. Dapat nasa tamang pundasyon nakatayo yung haligi. Kasi kahit ano pa ang maging sukat ng haligi na yan, kung nasa maling pundasyon naman yan, babagsak at bibigay din yan. Naunawaan niyo po ako. Ano ang inaproject ko dito at inapakita? Kung gaano ka critical, ka crucial, ang tayo ng mga tatay sa sambahayan. Na kinakailangan ang buhay nila ay tunay na nakasandig sa Diyos. Nakatanim sa Diyos. Dahil sa buhay nila, doon din nakaasa ang ibang bahagi ng sambahayan. Kaya kadalasan kapag bumibigay ang tatay, sinusundan ng ibang bahagi ng sambahayan. Biyaya ng Diyos na meron tayong mga ilang narito. Siyempre ang iba yung mga ang asawa, yung mga hindi mananampalataya. Na kahit wala ang asawang lalaki, nakakatayo sa pananampalataya. Ito yung isang panawagan sa atin bilang isang iglesia po mga kapatid na kailangan na magbigay din na tayo ng ating pwedeng maibigay na suporta sa ating mga katatayan. Give all the support na pwede nating maibigay para matiyak na ang haliging ito ay mananatiling matibay, tatayo, regardless ng anumang panahon ang dumating. Pwede po ba yun ang iglesia yung maging, kumbaga, katuwang ng mga tatay para tiyakin na hindi tutumba ang haliging iyon. Kapag napapansin natin na ang ilang mga katatayan ay tila medyo humihilig, ang iglesia ang maglalagay ng tukod para muling tumayo. At ang panalangin ng pinakamahalagang tukod natin sa buhay ng bawat isa. Mga tatay, since na napakalaki ng inaasahan sa atin, the best thing we can do para hindi tayo maubusan ng lakas ay magkaroon tayo ng isang malapit na kaugnayan sa Diyos. Sa lahat ng ito, gaano man kalaki, kahirap, ang gawaing nakaatang sa atin. Hanggat nananatili tayong nananalig, umaasa, at nagpapakumbaba sa harapan ng Diyos, magagawa natin ang assignment natin. Mapagtatagumpayan natin ito.
Kaya bagaman very challenging ang pagiging tatay, hindi naman ibig sabihin na imposible. Kaya natin yon by God's grace. Kaya natin yon. Kaya mag-rejoice tayo, hindi lamang kapag ka nakakagraduate ang ating mga anak sa paaralan, isa lamang yon. Pero ang higit na ipag-rejoice natin ay kapag ka nakikita natin ang ating mga anak ay lumalakad at sumusunod sa Diyos. Kaya kapag nakita mo, kami, Pastor Manny po, isa sa aming, kung ni Pastor Manny nga, sa amin inaremind kami na kapag halimbawa mayroong baptism at ang anak mo ay babautismuhan, ina-encourage sa mga magulang na pumunta, dumalo. Kasi yun ay isang bagay na dapat ipagdiwang, ipagbunyi dahil ang anak mo ay susunod sa Panginoon. Siya ay publicly maghahayag ng kanyang pagsunod sa Diyos. Ay nung araw nga, pagkabinyag ay inapaghanda ng bongga. Ay pagka itong nasa tunay na tayong pananampalataya. At nakita nating susunod sa Diyos ang ating mga anak. Hindi ba worthy na sila ipagdiwang at ipagbunyi? So, ngayong umaga, bagaman malaking portion ay paalala, pero I hope na na-encourage ko din ang mga tatay na narito na hindi naman pa huli ang lahat para sa atin at sa mga bagong tatay at mga magiging tatay in the future, I hope na tingnan natin ang papel na ito ng pagiging tatay na isang seryosong gawain na siseryosohin din natin kapag tayo ay naroon na.